anong advice mo sa mga newbie o papasok sa pagkakalapate? Kailangan talaga kung gusto nyo sumali sa gantong larangan ng sports sa pagkakalapati, kailangan talaga medyo meron kayong budget, patuka, tsaka time. Kaya may time talaga sila, may time ka talaga sa ibon kahit yung may trabaho ka, bago ka umalis at pagdating mo, kailangan intindihin mo sila para baga kung sa ano yung bagang ano nyo ng ibon, maganda ang samahan ninyo. Tapos yun din yung parang banding ninyo palagi. Ay, katulad ko, alis ako dito 6:30. 5 AM nagpakain ako ng ibon. Alas 5 kasi sa trabaho. Ayun, paano yung sistema mo nga? Kasi si pare yan may trabaho to. Ano yung sistema mo doon sa may mga trabaho din? Ano yung sistema mo araw-araw? Alas 5 ka magpakain? Katulad sa akin, ang trabaho ko, maghapong wala. 5 AM ng umaga, linis na ng loop, pakain ka ng ibon, breeder, lahat. Tapos hapon na uling uwi mo. Tapos yung halimbawa, yung may time ka magtos, kung kaya mo magtos, di magtos ka. Pag hindi naman, di magpasabay ka. Meron na palagi nagtutos. Ayan sir, anong advice mo sa mga newbie na papasok o doon sa mga bagong magkakalapate? Mga advice ko sa newbie sir, yung ano lang yung tiyaga lang talaga yan. Siyempre, di mo rin pagbaguhan ka kasi, yan, di mo matutukan. Sa pagkakalapate naman, kahit di mo masyadong tutukan sir eh. So pag napakain mo sila, hawak yung ibon. Pag nakikita mong goods ng katawan, hindi, gano'n na din lang ang sistema mo. Ano yung ginawa mo nung una, gano'n na din lang ang gawin mo hanggang sa dulo. Kasi hindi naman kasi magabago ang katawan nun kung wala kang maling habit. Ayun, sa mga papasok sa larangan ng pagkakalapati o pag-race, ang pwede mong advice sa kanila? Advice ko lang sa mga pasok taga lang, kahit anong mangyari. Kahit anong gulong, tuloy. Sabi nga tuloy ang ligaya kahit galit ang asawa. Ayos yung quotation na yun Ayun, sir, anong advice mo? Kasi newbie ka talaga. Then swerte sa fundraise. Ano ma-advise mo sa mga newbie na hindi pa nananalo kahit sa fundraise? Wag lang nila tipirin yung ibon nila para hindi sila tipirin ng ibon. Pero yun, kasi yung iba, newbie kasi yung iba nakikita ko dito sa amin, mga newbie, ang tipid nila mag-training ayaw nila magpasabay, mga ganun, konting pera lang malaking bagay na sa kanila naglalaban din naman naglalaban din naman sila. Ang masama pa nun, pumupusta pa sila. At hindi nagtitraining. Hindi naman sila nagtitraining. Ayan. Sa mga newbie naman, sa mga gustong pumasok sa pag-iibon, anong pwede mong i-advise sa kanila? Sa pag-iibon, dapat sila may pera talaga sa pag-iibon. Kasi mabigat din napakabigat talaga. Lalo pag nanalo ka, lalo na pag hindi ka nanalo, napakabigat sa bulsa. Iba-iba kung may trabaho yon, mas masuportahan nila yung ibon. Pero pag papasok sila magkakalapati lang na wala silang hilig, huwag na nilang pasukin at sobrang sakit. Sobrang bigat. Napakabigat. Sa patuka. Patuka na lang, hindi mo pwedeng gutumin kalapati mo pag Ayun boss, salamat. Ayun, anong mga bloodline mo na ngayon? Mga bago ngayon? Mga bago yan, yung iba mga galing sa mga tropa. Ayun bro, anong pwede mong i-advise sa mga newbie panser na papasok sa larangan ng pag-iibon? Yun naman ang masasabi lang natin sa mga ganyang mga bagong panser hindi naman natin masabing lagi tayong panalo dyan para panahon din yan. Kung sino talagang tapatan ng swerte. Pag ginabot ka ng swerte mo, yun naman. Basta wag na hindi naman nagmiminti na lagi yun lalo na kung the race. Hindi naman masabi natin yun lagi panalo. Ayun, nagkakataon lang kung sino talaga matapatan ng buwinas na kondisyon maganda yung ibon mo. Pero yun, naniniwala ka ba na kailangan din ng swerte sa pag-iibon niya? Siyempre. Nandun din yun. Pero pag talagang kondisyong magandang ibon mo talaga lagi at hindi yung, kunyari, katasa pag nagkataon ng labanan, nagkakasakit Oo, nagkakasakit. Doon nagkakataluhan talaga yun Pero pag malakas ang katawan ng ibon mo hanggang duloy walang sakit,
may pag-asa ka talaga. Ngayon, ano pa yung pwede mong i-advise sa mga newbie? Kasi 2017 ka pa or elementary naglalaro or something sa Kalapate. Ano yung pwede mong i-advise sa papasok sa larangan ng pag-iibon? Ang masasabi ko lang is humanap kayo ng maayos sa bloodline, consistent yung winning ng ibon, at observation, yun lang. Sigurado naman na siguro kahit pa paano may makakasabay tayo. Pero kung ano yung pwede mong ibigay na bakit tayo nagaganito? Ang mahalaga, masaya ka. Mahalaga, wala kang tinatapakang tao. Masaya ka sa ginagawa mo. Maraming lalo na sa kaibigan. pag-iibon. Ayun, marami Makaiwas sa gamot. Sa newbie, di ba, pag mga newbie, parang pag natatalo agad, katulad sa'yo, sabi mo nga, yung sa tawiran ka nahirapan, ano yung advice mo sa kanila? Advice ko sa kanila, huwag sila kaagad sumuko. Kasi ako 2015, naglalaro na rin ako. Kaya lang, lagi rin lang talo. Tapos dumating yung punto na nanalo ako isang beses, tuloy-tuloy na. Kaya, Ibang ibon pa yun, ibang ibon. kaya huwag magsuko. Huwag Tuloy-tuloy lang. mong sukuan. Magsukuan. Kailangan lang talaga. Ano yung advice mo sa newbie ngayon? Kasi yung iba, kaunti lang talaga yung ibon. Ano yung advice mo sa kanila na pwede mong ibigay? Simple lang, laging focus lang sa ibon, alaga, laging self-toss. Pati pagka laban, hindi man yung pagtalo, ayaw na. Ayun, sa mga newbie or sa mga papasok sa pag-iibon. As newbie or newbie na nag-adjust from gulong, ano yung ma-advise mo sa mga newbie na ngayon na yun, nagtatry mag-ibon na magkalapate? Doon sa mga newbie na magsisimula para magkalapate, ang payo ko sa inyo yung kailangan tiyaga. Tiyaga sa pag-aalaga, ang sipag. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Mananalo din. Mananalo din tayo. Mananalo din tayo. Ayan, magandang advice si Sir Don. Ayan,